May mga tao ba na hindi natin dapat tulungan kailanman? Parang magkasalungat yan, hindi ba? Kapag pinag-uusapan natin ang ebanghelyo at pagmamahal sa kapwa, sinasabi ng ating pusong laging tumulong sa iba. At ang tunay na mananampalataya ay laging oo. Ngunit kung babasahin natin ang Biblia, magbasa ng may matalas na pag-unawa, may matutuklasan kaya tayo na ikagugulab niya. Ang salita ng Diyos, malinaw na nagbabala sa atin tungkol sa ilang mga tao na hindi natin dapat tulungan. Dahil sa maling tao ka tumulong, maaring humantong sa isang kilos, purong pagsuway ay inawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Hindi yung ating mga damdimin o pressure ng lipunan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa 6 na uri ng tao. Yung mga hindi dapat tulungan dahil sa pagsunod sa harap ng Diyos at para sa pangangalaga ng sariling buhay, una sa lahat, tumulong. Huwag abusuhin ang kabutihan ng iba. Aminin natin ang katotohanan na mahirap para sa maraming mananampalataya. Akala natin iyan ang tunay na pagiging Kristiyano. Magbigay ng lubos sa bawat humihingi dahil si Jesus ang nagturo sa atin. Upang limitahan ang mga taong nagsasamantala sa Juan Kabanata 6, matapos si Jesus ang mga tinapay at isda. Sa kanyang pagsikat, marami na ang sumunod sa kanya. Ngunit si Jesus na nakakaalam ng kanilang mga intensyon, hinarap siya sa bersikulo 26 at sinabing, "Hindi mo ako hinahanap dahil nakakita ka ng mga palatandaan, kundi dahil kumain ka ng tinapay." Nasiyahan at nasiyahan. Ayaw ng mga taong ito kay Jesus. Gusto nila ang kanyang mga mapagkukuhanan. Gusto nila ang mga bentaha, ang kaginhawaan, ang libreng tinapay. Ngayon ay may mga taong nasa parehong landas. Paano gumana? Hindi sila lumalapit sa kanila para takasan ang kanilang sitwasyon. Dumating sila at naghahanap ng isang tao na nagpopondo sa kanilang irresponsableng pamumuhay. Eksperto sila sa paglalaro sa kanilang pagkakasala. Nagkukwento sila ng mga malungkot na kwento. Kwento ay partikular na idisenyo upang maakit ang kanilang mga damdamin. Patuloy silang nagpapanggap bilang mga biktima. Ang maging isang masamang Kristiyano o isang masamang tao. Kung hindi man sila makatulong, ito ang katotohanan. Di pinapahalagahan ng manipulator ang iyong kabutihan. Ginagamit niya ito. At kapag tumanggi sila, iinsultuhin at aatakehin niya sila. Tumingin siya na parang may pautang. Ayaw nilang ipakita ang pagkabukas palad sa emosyonal na paraan. Manipulasyon bilang hostage. Hindi minanipula si Jesus ng mga gutom. At hindi rin dapat sila. Isara ang pinto para maiwasan ang pakikialam. Dapat gabayan ng banal na espiritu ang kanilang pagkabukas palad at hindi dahil sa udyok ng sala. Huwag tulungan ang mga kumukonsinte sa masama. Kailangan ng kapanahunan para maunawaan ito. Upang tulungan ng isang tao sa landas ng kasalanan, ang adiksyon o ang kawalan ng katarungan na magpatuloy, sumasalungat sa kalooban ng Diyos, Roma Kabanata 1. Ang bersikulo 32 ay nagbibigay sa atin ng isang nakakatakot na babala. Sinasabing hindi lang gumagawa ng masama ang may sala, kundi pati ang mga sumusuporta sa kanila. Ang mga nasisiyahan sa gawa nila o ang mga nagpapadali nito, makikita ito sa iba't ibang paraan. Mabuting bigyan ng kamag-anak na ito. Humiram at alam ng eksakto na agagastusin niya ito sa mga mapanirang gawi. Yon ay kapag may tinanggap sila, naiwan ang kanyang pamilya upang pumunta sa sumo, mamuhay ng mapangalon niya at sabihin sa kanya, "Dito, walang huhusga." Kapag sila'y nagsisinungaling sa katrabaho, mga kumot sa kasal para hindi niya harapin ang mga kahihinatnan. Kung ganito ang kanilang kilos, ibig sabihin ay hindi nila mahal ang taong iyon. Sila ay magiging kanilang espiritual na kasabwat. Magbigay sa isang tao ng suportang pinansyal at emosyonal. Magalok o para bigyang katwiran ng isang tao nang sa gayon ay sinasadya niyang maaring magpatuloy ang kasalan. Hindi maganda kung lalagay mo roon ang malambot na unan. Sa layo ng Diyos na harapang katotohanan, ang pag-ibig sa Biblia ay di nais ang kapahamakan ng tao. Minsan, ang dakilang patunay ng pagmamahal na maaari silang mag-alok na isang matibay na hindi nangangahulugan ito ng hirap at sakit para sa kanila. Para maramdaman nila ang sarili nilang mga maling desisyon, ang kanilang pagtangging tumulong ay marahil ito ang gamit ng Diyos para sila'y magsisi. Huwag dumihan ang kamay sa pagpondo o pagtatakip sa kinasusuklaman ng Diyos. Pangatlo, huwag mong tulungan ng mga tamad na ayaw magtrabaho. Isa yang masamang bagay na maraming pamilya at komunidad. Si Apostol Pablo ay nagdusa o ay tungkol sa paksang ito, padalos-dalos siya sa pananalita. Sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 3, talata 10, naglatag siya ng mahigpit na tuntunin ang ayaw magtrabaho ay huwag pakainin. 8, nakapokus sila sa keyword. Ayaw magtrabaho, walang banggit ang Biblia sa may sakit, mga matatanda o mga nawalan ng trabaho.
at seryosong maghanap ng bagong trabaho. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng agarang tulong. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa mga pabaya, kung kanino ang kalusugan, lakas at kakayahan, ngunit mas pinipiling mabuhay sa kapinsalaan ng iba. Sa mga taong laging may dahilan, huwag ipagkayat ang trabaho sa mga nagsasabing masyadong mababa ang mga sweldo at mas gusto ng mga taong nasa bahay lang. Paglalaro ng mga video game, habang ang kanyang matatandang agula, ang mga asawa o miyembro ng simbahan ang nagbabayad ng kanilang mga bayarin. Hindi dapat hikayatin ng tulong ang kapabayaan upang tulungan ng isang taong may kakayahang magtrabaho. Ngunit ang katamaran ay pumipili ng mga lift, ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad. Ang trabaho ay hindi parusa, kundi plano ng Diyos para sa atin na nagpapadali sa buhay kahit ng isang tamad. Linanakaw nila sa kanya ang dignidad na ito. Nagpalaki sila ng isang taong walang kakayahang matanda. Kung tunay nilang mahal ang taong ito, patayin ang gripo ng pea para maramdaman nila ang bigat ng buhay bilang matanda. Ang gutom at kahirapan ay makapangpanyarihang puwersa, mga kagamitang pang-edukasyon para sa paggamot ng katamaran. Huwag suportahan ng katamaran sa pagkukudwaranan, awan ng Kristiyano. 4, huwag na huwag mong tulungan ng mga taong ayaw nang bumalik. Sa lahat ng punto, ito na siguro Nisa, ang pinakakonektado sa modernong pag-iisip. Ngunit ito ay nagbabanggaan. Siya ay mahalaga. Mateo Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 17 ay nagbibigay ng opisyal na turo ni Jesus sa harap ng mga di nagsisisi. Sabi niya, kung nagkasala ang tao at matapos ang ilang pagsubok at ng publikong pagtutuwid kahit hindi sa komunidad, gustong marinig, dapat mo siyang tratuhin na para isa mga pagano o misan sa mga maniningil lang buwis noon. Ito ay ang mahaladang sandali, kalapitan, tiwala at espesyal na suporta. Umatras na nakalaan lamang para sa mga kapatid sa pananampalataya. Mas direkta pa si Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatan 5, versikulo 11. Inuutusan tayong huwag makisama sa sino mang nagpapanggap na kapatid pero immoral o sakim. Hindi ba dapat kumain na lang tayo ng dalawa? Thessalonian. Sa 2 Tesalonika, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15, sabi ni Pablo, iwasan ang mga suway upang sila'y mapahiya. Marami ang nag-iisip kung gaano ito kawalang pagmamahal. Malupit, ngunit nagkakamali sila sa hindi pagbibigay ng tulong. Ang sinasadyang paglayo na ito, hindi ito nagmumula sa puot o paghamak. Ito ay espiritual, isang kagamitang panggamot na dinisenyo ng Diyos. Ang layunin nito ay na ang tao ay nagdusa ng pagtutunan nilang komunidad at ang lamig. Dahil sa kanilang mga aksyon, ang bunga ng di pagsisisi ay naranasan. Kung sila ay isang taong nabubuhay sa lantaran na paghihimagsik laban sa Diyos, ipagpatuloy ang pagtanot, suporta at ngite, sinisira nilang gawain ng Diyos sa kanyang buhay. Inapamamanhid nila ang kanyang konsensya, minsan ang kanilang kawalan ay ang kanilang pananahimik at paglayo. Ang suporta nila ang pinakamalakas na panawagan. 5, huwag tulungan ang mga taong puro pakikipagtalo lang ang alam. May mga taong may maitim na talento para dito. Parang pumupunta sila kahit saan sila magpunta. Sila ang magpapasiklab ng apon. Nagkakalat ang mga mapanira. Naghihinala sila, bumubuo ng kampo at manggugulo. Dito Kabanata 3. Malinaw ang tagubilin sa 10 bersikulo. Minsan ay hinayaan ni Wise ang isang palaaway na tao. At sa pangalawang tama, iwanan na siya. Ang tagubilin ay hindi ang unawain siya. Hindi. Isipin mo ang sitwasyon niya. Ang utos ay iwan siya. Lumayo ka sa taong nagbigay ng tulong na ito. Ginagamit ito upang manatili sa paghihimagsik at pagkakawatak-watak. Ipagpatuloy ang kanilang suporta. Ang pag-aalok ng kanilang pandinig o oras ay labis na. Maling-mali, paghahati-hati ang sandata ng kaaway para sirain ang pamilya, negosyo at ministeryo. Ang taong mapanghati, lagi silang nilalapitan bilang mga biktima. Ikinekwento niya sa kanila ang bersyon niya ng kwento, kung saan siya ay hindi nauunawaan at lahat ng iba ay mali. Naghahanap siya ng empatiya para sa sariling lakas, hinihingi ang tulong niya para lumakas. Kung susuportahan siya, senyales sa kanya na ang kanyang nakalalasong pag-uugali ay katanggap-tanggap. Pinapasok nila ang lason niya sa bahay nila at ang kanilang pakikialam ay di magsasapanganib sa kapayapaan nila sa pagtatangkang maging tagapagligtas. Ang mga nais lang makitang masunog ang mundo, protektahan ang paligid nila. Tapusin ang mga usapang nagkakalat ng chismis. Binabawi ang tulong sa mga may alitan sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay nagahari sa kanila at hindi handa sa negosyasyon. Hindi kailanman ang mga nagkakalat ng mga maling turo. Narito na. Tungkol sa kanilang katapatan sa katotohanan. Nabubuhay tayo sa panahon ng kompromiso sa Biblia, pero ang tunay na pag-ibig ay tapat.
Huwag yakapin ang mga kasinungalingan sa 2 Juan Kabanata 1, versikulo 10 hanggang 11. Isa sa pinakamatinding babalan ng bagong tipan kapag may lumapit sa inyo, hindi dala ang aral na ito. Huwag mo siyang tanggapin sa iyong bahay o batihin, sapagkat ang sino mong bumati sa kanya ay may bahaging sa kanyang masasamang gawa, ang mga taong mali, pagtuturo, pag-iibanghelyo, pagbaluktot kay Kristo, pagtanggi o maling turo laban sa salita ng Diyos. Huwag tanggapin ang kanilang suporta. Nung una, ibig sabihin nito ay walang alok na tuloy o pondo para sa kanilang misyon. Ngayon, ibig sabihin nito ay hindi pagpundo sa kanilang ministeryo, hindi pagbili o pagbahagi ng kanilang mga libro at nilalaman, upang wag bigyan ng puwang ang sinumang sumusuway sa turo ni Kristo o nagnanais na magtagumpay at tumulong sa kanyang misyon. Ipinaliliwanag ng BP na sila ay maging kasabwat sa kanyang masasamang gawain. Nagiging kasabwat sila sa kalituhan na dulot niya sa isipan. Ikakalat, may ba? Ang hindi pagtulong dito ay hindi isang bagay ng pagmamalaki. Ito ay isang gawa ng lubos na katapatan sa katotohanan. Tungkol ito sa upang protektahan ang kadalisayan ng Ebanghelyo. Hindi nila kailangang maging bastos, ngunit dapat siya maging matatag sa kanilang pangako na angkop kay Kristo at sa kanyang salita, hindi ang ginhawa. Para mapasaya ang lahat, hindi ba sila naawa? Ang pagtanggi ay isang birtud na nagpoprotekta laban sa lahat ng mga kahilingan mula sa mga tao. Ang pagtanggap ay di laging pagpapakumbaba. Kadalasan ito'y dahil di nila kilala ang sarili kay Kristo. Gamit ang kanilang yaman sa mga layuning ito, hindi sila kabilang sa mga taong hinatulan na ng Diyos. Maawain, mangmang sila. Ingatan ninyo ang kanilang puso. Ingatan ang kanilang yaman at kapayapaan. Kung mauunawaan ito, magiging dalisay ang kanilang espiritu at lalaya ang landas sa Diyos. Maging mas malakas. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang content na ganito.